Dalagang teacher, umibig sa isang estranghirong lalaki na kamakailan lamang nito nakilala. Paano kung pagkatapos niyang ibigay ang kanyang dangal, ay bigla na lamang maglaho na parang bula ang lalaki. Sa paghahanap niya sa lalaki, ay dadalhin siya ng kanyang mga paa sa isang tagong hasyenda. Ang hasyenda, Villagracia. Laking lansangan si Jamaica. Simula kasi nang mamatay sa sunog ang kanyang mga magulang, ay nagpalaboy-laboy na siya sa lansangan. May mga kamag-anak naman ang kanyang inay at itay, ngunit nasa malalayong probinsya at hindi rin gaanong close ng kanyang mga magulang nang nabubuhay pa ang mga ito. Siya lamang ang himalang nakaligtas nang masunog ang kanilang bahay. Pagkatapos mailibing ang kanyang mga magulang, ay umalis na siya sa kanilang lugar. Narinig kasi niyang nag-uusap ang kanilang mga kapitbahay na dadalhin daw siya sa bahay ampunan para may mag-alaga sa kanya. Ngunit ayaw niya doon. Mas gusto niya ang maging malaya. Nagpagala-gala siya sa lansangan hanggang sa makarating siya ng Maynila. Hindi naging madali para sa kanya ang mabuhay, lalo na't bata pa at walang mga magulang na gumagabay sa kanya. Namamalimos si Jamaica sa harap ng simbahan ng Quiapo at natutulog sa mga bangketa. Yun ang naging buhay niya sa Maynila sa nakalipas na ilang taon. Isang araw ay may mag-asawang mabait na kumukup sa kanya na labis niyang pinagpapasalamat sa Diyos. Minahal at pinag-aral siya ng mag-asawa at bilang pagtanaw ng utang na loob ay nag-aral siyang mabuti hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Kumuha ng kursong education si Jamaica dahil yun talaga ang pangarap niya, katulad ng inay niyang na mayapa. Sa halip na sa private school magturo, ay mas pinili niya magturo sa public, at kapag Sabado at Linggo naman ay matyaga niyang tinuturuan ang mga batang walang kakayanang makapag-aral dahil sa kakulangan sa pera. Isang gabi, habang pauwi si Jamaica, ay kamuntik na siyang mabangga ng isang kotse. Mabuti na lamang at may isang lalaking nagligtas sa kanya. "Okay ka lang ba, miss? May masakit ba sa'yo?" Nag-aalalang tanong sa kanya ng lalaki. "Wala, eto maliit na gasgas lamang. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, ha," wika niya sa lalaki. "Next time ay mag-iingat ka. Naturingan ka pa namang guro tapos tatanga-tanga ka." Sermon ito sa dalaga na ikinataas naman ang kilay ni Jamaica. "Uy, mamang ano, hindi ako tatanga-tanga, no? Yung driver ng kotse ang may kasalanan at hindi ako," mataray niyang tugon sa lalaki. "Excuse me, miss. Hindi mamang ano ang pangalan ko. Clyde ang pangalan ko," tugon ng lalaki sa naiinis na boses. "Wala akong pakialam kung ano man ang pangalan mo," inis rin niyang sagot sa lalaki bago tinalikuran. Samantala, nailing na lamang ang binatang si Clyde sa katarayan ng babae. Walang utang na loob na babae na yun, ni hindi man lang marunong magpasalamat. Bulong na binata sa sarili. Hanggang sa makarating ng bahay, ay hindi mawala-wala ang inis na nararamdaman ni Jamaica sa lalaking tumulong sa kanya. Ngunit tinawag siyang tatanga-tanga. Sa tanang buhay ng dalaga ay ngayon lamang may tumawag sa kanya ng ganon. Yun ang hindi niya matanggap. Padapang nahiga ng kama ang dalaga. Dahil sa kapaguran ay nakatulog pala siya. Nagising na lamang ang dalaga nang makarinig ng mahihinang mga katok sa pintuan.
Nagpupungas-pungas pa ang dalagang tumayo para pagbuksan ng pintuan. Ang kumakatok sa labas na walang iba kundi ang mama niya. "Naistorbo ko ba ang tulog mo, anak?" wika nito nang mapansin ang itsura niya. "Hindi naman po, mama. Medyo nakaidlip lang po ako ng konti." "Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin?" tanong ng dalaga sa ina-inahan. "Wala naman, anak. Sabihin ko lang sa yung kakain na tayo ng hapunan. Nasa baba ang papa mo." Nakangiti nitong tugon sa dalaga. "Sige po, mama. Mag-aayos lang ako saglit at pagkatapos ay bababa na ako." Tumango ito sa kanya saka lumabas ng kwarto niya. Kinabukasan, araw ng Sabado, 9:00 pa lamang ng umaga, ay nasa bahay na nila ang mga batang tuturuan niyang matutong magbasa at sumulat. Natutuwa si Jamaica kahit papano ay nakakatulong siya sa mga batang gustong matuto. Yun nga lang, ay walang kakayahan na makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Nakikita ng dalaga ang kanyang sarili sa mga batang tinuturuan. Pasalamat lamang siya na may mag-asawang kumukup sa kanya at tinuring siyang tunay na anak ng mga ito. Hapon na nang matapos ang dalaga sa pagtuturo sa mga bata. Nang makaalis ang mga bata ay naisipan niyang lumabas at magtungo ng supermarket para mamili ng mga kailangan nila sa kusina. Habang namimili ang dalaga, ay may mga kamay na humawak sa tulak-tulak niyang pushcart. Nang tingalain niya ito, ay walang iba kundi ang lalaking tumulong sa kanya ng nagdaang gabi. "Alisin mo nga yung kamay mo sa pushcart ko at kung pwede ay huwag mong harangan ang daanan ko," mataray niyang sabi sa lalaki. "Relax, teacher. Masyado ka namang high blood. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo," nakangising tugon sa kanya ng lalaki. "Pasensya na pero nagmamadali ako. Saka ayaw kong makipag-usap sa mga taong hindi ko namang kilala," mariing sagot ng dalaga sa lalaki. "Di magpakilala ako sa iyo. I'm Clyde Villagracia. And you are?" Saglit na natahimik ang dalaga. Maya-maya ay ngumiti ito. "Queen of Hearts. Napakagandang pangalan. Bagay sa katulad mong malaanghel ang mukha," puri sa kanya ng lalaki na kinataba naman ang puso ni Jamaica. "Joke lang, binibiro lang kita. Naniwala ka naman. Anyway, I'm Jamaica Israel." Pagpapakilala ni Jamaica sa tunay niya pangalan kay Clyde. Natatawa namang napakamot ng ulo ang binata saka muling hinarap si Jamaica. "Gusto ko mag-sorry. Sorry kung may nasabi man akong hindi maganda sa iyo nung gabing yun. Mainit lang kasi ang ulo ko, tapos nakita pa kitang kamunti ka na masagasaan ng coaching yun. Siyempre, kinakabahan ako at kung ano-ano ang lumalabas sa bibig ko." Hinging pa umanin sa kanya ng lalaki. "Wala na yun sa akin. Oo, aminin kong naiinis talaga ako sa iyo pero naisip ko na utang ko pa rin yun sa iyo ang buhay ko. Salamat ulit, Clyde, sa pagliligtas mo sa akin." "You're welcome, Ma'am Jamaica. Anyway, may lakad ka ba? Gusto ko sana kitang ayain magkape. Pagkatapos mong mag-grocery, okay lang ba?" "Hindi na." Nagdalawang isip pa ang dalaga. Kaagad itong pumayag na sumamang magkape kay Clyde. Habang nagkakape at nagkukwentuhan silang dalawa ni Clyde, nalaman ng dalaga na bagong salta pa lamang sa Maynila ang binata. Galing pala ang binata sa malayong probinsya, ngunit hindi naman ito pinangalanan kung saang probinsya yun.
Nalaman rin ng dalaga na single pa si Clyde at kasalukuyang nangungupaan sa apartment na malapit sa school na kanyang pinapasukan. Kung kailangan mo ng trabaho, Clyde, ay pwede kitang matulungan. May kaibigan kasi ako naghahanap ng mekaniko sa kanyang shop. Baka gusto mo pumasok. Tumango naman sa kanya si Clyde, ngunit pag-iisipan pa daw nito dahil wala itong alam sa pagmemekaniko. Simula nga noon ay naging magkaibigan sila ng binata. Hatid sundo siya nito sa trabaho. Isang linggo pa lamang silang magkakilala ni Clyde. Ngunit hindi maipagkakaila ng dalaga na napapasaya siya ng binata sa tuwing magkasama silang dalawa. Yung totoo, Jamaica, in love ka na ba kay Clyde? Kinikilig na tanong sa kanya ni Lynn, kapwa niya guro. Hindi ko alam pero isa lang ang masasabi ko. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Pakiramdam ko nga ay kulang ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Pag-aamin ng dalaga sa kaibigan. Di confirm nga girl, in love ka sa kanya. Ako na ang nagsasabi sa iyo, bagay kayong dalawa. Gatog pa ni Lynn kay Jamaica. Bagay nga kaming dalawa. Ang tanong, gusto ba ako ni Clyde? Malungkot na sabi ng dalaga. Sus, tinatanong pa ba yan? Kitang-kita naman na malakas ang tama sa iyo ni Clyde. Kaya ano pang hinihintay mo? Ligawan mo na siya. Naampas na lamang ng dalaga sa balikat ang kaibigan. Puro kalukuhan talaga ito. Kahit pa yata gusto niya ang isang lalaki, ay never niyang gagawin ang manligaw sa lalaki. Pagsapit ng uwian, ay nakaabang na sa kanya si Clyde. Pakiramdam ng dalaga, habang lumilipas ang mga araw, ay lalong gumagwapo sa kanyang paningin ng binata. Niyaya muna siyang magmerienda ng binata bago siya nito ihatid sa kanila. Napansin ng dalaga na seryosong nakatingin sa kanya ang binata. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba ang mukha ko? Umiling na lamang sa kanya si Clyde. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jamaica. Gusto kong sabihin sa iyo na gusto kita, na mahal kita. Nabigla naman ang dalaga sa pinagtapat na yung sa kanya ni Clyde. Ano ka mo? Gusto mo ko? Ulit ng dalaga sa sinabi ni Clyde. Tama ang narinig mo, Jamaica. Gusto kita. Alam ko masyado ako mabilis pero yun ang totoo, Jamaica. Gusto kita. Hindi lang gusto, kundi mahal na kita. Ramdam ng dalaga na nagsasabi na totoo si Clyde. Ngunit nabibilisan siya masyado. Masyado kang mabilis, Clyde. Mahigit 1 linggo pa lamang tayong magkakilala. Siguro mas mainam kung kilalanin muna natin ang isa't isa bago maging tayo. Sagot ng dalaga sa binata. Bakit pa, Jamaica? Dun rin naman tayo pupunta. Patwiran ni Clyde. Oo nga pero mahirap ang gusto mo. Hayaan muna natin na makilala natin ang isa't isa. Kapag nangyari yun, saka mo ako ligawan. Paliwanag ni Jamaica. Kalukuhan. Bakit pa natin patatagalin kung pareho naman tayo ng nararamdaman? Alam kong gusto mo rin ako dahil yun ang nararamdaman ko sa tuwing magkasama tayo, Jamaica. Mabuti pa siguro, Clyde, sa ibang araw na lamang natin ito pag-usapan kapag nakapag-isip ka na ng tama. Pag-iwas ng dalaga sa tanong niyang yun sa kanya ni Clyde. Habang nasa biyahe ay wala silang imikan hanggang sa makarating sila sa bahay nila, Jamaica. Salamat ulit, Clyde, sa paghatid mo sa akin. Ngunit hindi sumagot ang binata. Bagkus mabilis nitong pinaandar ang motor. Napabuntong hininga na lamang si Jamaica na hinatid ng tingin ang papalayong motor ng binata. Kinabukasan, malungkot na pumasok sa eskwelahan ang dalaga. Hindi kasi siya sinundo ni Clyde.
Alam naman niya kung ano ang dahilan ng binata. Pagsapit ng recess ay naikwento niya sa kaibigan ang tungkol sa pag-uusap nila ni Clyde. Grabe naman si Papa Clyde, masyadong apurado, pero sa bagay may point din naman siya, Jamaica. Sa kabagay kayong dalawa, kinikilig nitong sagot sa kanya. Yun nga ang problema sa kanya. Buti sana kung isang taon na kaming magkakilala. Ang kaso magdadalawang linggo pa lamang. Lynn, anong gagawin ko? Paano kung ipapaintindi sa kanya na nabibilisan ako sa pamamaraan niya? Naguguluhan niyang tanong sa kaibigan. Siguro hayaan mo muna siyang makapag-isip kapag malinaw na ang isipan niya. Tiyak kung hindi ka na nun matitiis at magpapakita yun kaagad sa iyo. Malalim na buntong hininga na lamang ang naisagot ni Jamaica sa kaibigan. Sinunod na nga ng dalaga ang payo sa kanya ni Lynn. Tiniis niya ang sariling huwag i-text ang binata. Lumipas ang mga araw, 3 linggo nang walang balita si Jamaica sa binata. Tuluyan na nga itong hindi nagpakita sa kanya na labis niyang kinalungkot. Isang hapon, pauwi na sana ang dalaga nang mapadaan siya sa apartment kung saan nakatira si Clyde. Natukso siyang tingnan kung naroon ang binata. Bukas ang pintuan kaya pumasok na sa loob si Jamaica. Tahimik ang loob ng apartment. Nagkalat ang mga gamit kung saan-saan. Inilagay muna ni Jamaica ang 2 mga gamit sa maliit na sofa. Saka dinampot ang mga kalat. Nang hindi pa makontento, ay nilinis na ng dalaga ang sahig, pati ang mga nagkalat na hugasin sa lababo. Napangiti si Jamaica nang makitang malinis na ang mga sala, maging ang lababo. Dadamputin na sana niya ang mga gamit na nilagay sa sofa nang makarinig ng dumadaing. Pinakinggan niyang mabuti kung saan nanggagaling ang ingay na yon. Nang masiguradong galing sa kwarto, ay mabilis niya binuksan ang pintuan ng kwarto. Nakita ng dalaga si Clyde na namamaluktot habang dumadaing. Mabilis niya itong nilapitan at hinawakan sa noo. Diyos ko, Clyde, inaapoy ka ng lagnat? Natataranta niyang sabi sa binata. Kaagad na tumayo ang dalaga at bumalik sa kusina para kumuha ng palangganang may laman tubig. Naganap rin siya ng malinis na bimpo sa cabinet na ipampupuna sa katawan ni Clyde. Pinunasan niya ang muka at leeg, pagkatapos ay isinunod naman niya ang braso nito. Nang matapos ay hindi na siya nag-alangan panghubarin ang suot nitong t-shirt. Anong ginagawa mo? Nautal nitong tanong sa kanya. Hinuhubaran ka para mapunasan ko ang katawan mo.